Unti-unti na ring umuunlad ang teknolohiya sa bansa dala ng mga bagong sasakyan na may mga modernong katangian. Mula external hanggang sa interior parts, details nito ay talagang kakaiba, nakakabilib na pananaw dahil kalimitan sa mga ibinabahagi nito ay ang mga features na pangkaligtasan at pangseguridad. Mga katangian na talagang hinahanap din ng mga tao sa panahon natin ngayon. Nakakatulong para mas maging ligtas tayo sa pang-araw-araw at upang mas maging convenient at komportable ang pagsakay. Kaya naman sa pagkakataong ito ay mukhang magugustuhan mo rin ang modelong ito. Isang bagong sasakyan na hindi lang sa external kundi maging sa kaloob-loobang bahagi nito ang talagang magugustuhan mo mula sa kilalang brand sa bansa na pinagkakatiwalaan ng maraming tao. Ang modelo na mula sa Toyota Motor Philippines at yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago pa man yun guys, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Inilabas lamang ang modelong ito noong nakaraang taon pa, ang kauna-unahang MPV car na may advantage sa features at pagka-premium ang datingan mula sa external hanggang sa interior specs nito. Ang Toyota Veloz na nagmula sa pinakasikat at kilalang brand dito sa bansa. Pero sa mga hindi nakakaalam, pag sinabi kasing Toyota, alam na kagad ng mga tao ang kalidad ng sasakyan, although hindi naman masyadong issue yan. Pero ito kasi ang unang refleksyon ng isang modelo kung saan galing brand. Ang Toyota Veloz ay naglalaman ng mga panibagong features kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng napakagandang instrument panel na 7 inches at naka-TFT na rin. Maraming information ang lumalabas at mas mabilis mong maiintindihan kasi parang monitor screen na lang din yan ng computer. Meron na rin itong ambient lighting para kahit nakapatay ang dome light ay maliwanag pa rin ang buong interior ng sasakyan. Maganda rin ang itsura ng LED line guides sa may back door nito. Kasama ng slim long LED type na din na headlamp nito ay dagdag pogi points at visibility na rin. At isa pa sa magugustuhan mo dito ay naka-CVT o continuously variable transmission na rin ang modelong ito. Isang magandang bagay kasi kahit papaano sa pamamagitan nitong CVT ay mas mapapalakas ang kabig at arangkada nito kahit pa sa mga paahon na kalsada. Isa pa, mas makatitipid ka din sa gasolina dahil dito. Meron na rin itong freestanding 9 inches infotainment system, audio display na may Apple CarPlay at Android Auto. Itong sasakyan ay wala na ring manual parking brake dahil ito ay pinalitan na rin ng electric parking brake system. Mas madali na lang ang switch function at talagang full stop ang buong brake. Isa pa, di gaya ng marami, meron na rin itong kasamang wireless charging system na kung saan ay ilalapag mo na lamang ang cellphone gadget mo at otomatiko na itong magcha-charge. At pagdating naman sa kapasidad ng makina, hindi rin papahuli ang modelong ito. Pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16 valve naka-dual overhead camshaft at naka-Euro 4 compliance. Pagdating naman sa performance, ito ay kayang mag-produce ng maximum output level na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 revolution per minute. Ay ang average top speed na nagagawa o kabuuang bilis nito ay umaabot sa 180 km/h. Hindi lamang sa pagiging high-tech ng mga specs and features ng modelong ito ang magugustuhan mo. Dahil mula dito sa external kung pagmamasdang maigi ay para lamang din kasi itong Toyota Avanza na bagong modelo. Well, hindi naman din maitatanggihan dahil talagang hango ito sa Toyota Avanza ang buong disenyo at postura nito. Ang laki ng sukat at ibang disenyo ay binase sa Avanza. Pero pagdating sa pagiging moderno at advanced nito ay mas nakalalamang itong Toyota Veloz. Kagaya na lamang ng pagiging matipid nito sa gasolina. Base sa ilang owner at test drive na ginawa, ito ay kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 11.7 km na tinakbo nito kapag nasa city ride. Pero kung ito ay nasa expressway o maluluwang na kalsada,
ang 1 litro ng gasolina ay kayang ubusin sa loob ng 22 km. Not bad dahil ang 43 fuel tank capacity nito kung gagamitin mong pang long ride ay talagang malayo-layo ang mararating at tatagal. At kung pag-uusapan naman ang handling nito, ginamitan ng power steering at the adjustable na steering column. Tilt and telescopic na rin ito at rack and pinion. Kaya napaka-smooth lang din ang handling at maneuver mo dito. Ang driving condition ay talagang compatible pati sa mga female driver. Pagdating naman sa suspensions and brakes, ang front suspension nito ay naka MacPherson strut at naka torsion beam with shock absorber and coil spring naman ang rear suspension nito. Maganda na rin ang kapit ng brake nito kung sa biglaang pagpepreno mo naman gagamitin. Ginamitan ng parehong naka disc type sa harap at likod. Sa front ito ay naka-ventilated type at ordinary brake disc type naman ang rear brake nito. Ang mga sukat ng gulong ay eksakto lang din para sa maganda at balancing pormahan nito. May kabuuang sukat na 205 by 50 R17, naka-alloy wheel type at tubeless tires. Less maintenance at less hassle ka na rin. Pagdating naman sa safety and security features, gaya ng sinabi natin kanina ay talagang nakalalamang ang modelong ito pagdating sa mga bagay na yan. Maraming features mas confident sakyan, gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng ABS o anti-lock braking system. Meron na rin itong EBD o Electronic Brake Distributor, mga sistemang nakatutulong sa mas maayos na paggamit ng brake system. Sinamahan na rin yan ng brake assist para mas makapit ang brake pads. May crash sensor, may vehicle stability control system, kaya kung sa mga madudulas, mga biglang pakurbada o masama ang panahon mo man maibiyahe ito, ay hindi mawawala ang balanse ng pagmamaneho at mas mamimaintain ang stability ng sasakyan. Pagdating naman sa interior safety features, meron na itong mga airbags sa driver side, passenger, curtain airbags sa kada side portion at knee airbag para naman sa tuhod. May mga seat belts na rin ito sa kada upuan. Merong front and side impact beams at marami pang iba. Ang mga standard safety features na yan ay kalimitan lang ding makikita sa ibang mga sasakyan. Pero itong Toyota Veloz, bukod sa mga standard safety features na yan, ay meron na rin itong mga advanced safety features na tinatawag, kagaya na lamang ng rear cross traffic alert. Isang klase ng driving assistance system na kung sakaling umatras ka sa parkingan at biglang may paparating na sasakyan sa likuran mo na hindi mo nakikita sa side mirror, ang sensor na ito ang magpapaalala sa iyo niyan. Meaning to say, wawarningan ka ng sistema nito kapag may mga sasakyan na biglang dumadating sa likuran mo habang ikaw ay nagpapatras nito. Sa parang ito ay maiwasang maatrasan o mabangga sa likuran ang mga sasakyan na biglang dumarating sa likuran. Meron na rin itong hill start assist control system para naman sa mga paahon o pababang kalsada. Bagay naman itong gamitin sa Baguio at Tagaytay, lalo na kung ikaw ay mapapahinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Ay mapapakinabangan mo talaga ang sistemang ito dahil dito kahit hindi mo nahigpitan pa masyado ang tapak sa brake ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. Meron na rin itong blind spot monitoring system, isang bagong safety features din na makikita naman sa magkabilang side mirror nito. Kung may mga sasakyang bigla na lamang nag-overtake o nang aagaw ng linya ay maigi ring meron kang blind spot monitoring, na sa ganun ay maiiwasan natin na masagi at mabangga ang mga kasabay natin sa kalsada na walang kontrol sa manubela, kagaya na lamang ng mga motorsiklo na biglang sumisingit at marami pang iba. Meron na rin itong lane departure warning. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta naman sa driver kapag nagpapalit ng mga linya o direksyon sa kalsada. Nasa pamamagitan naman ito, mas maiwasan ang anumang banggaan, lalo na kung may mga biglaang nag-overtaking nakasabay mo sa kalsada tulad ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin sa kalsada. May advanced safety features na rin ito na pre-collision system. Nasisense naman ng sistemang ito kung ang nasa harap mong sasakyan ay magmiminor ng bilis o hihinto na lang bigla. Sa
Sa sistemang ito ay automatically na inilalapat ang preno nitong sasakyan kapag ang nasa harap mong sasakyan habang umaandar ng mabilis ay biglang hihinto at magmiminor para maiwasan na rin ang mabangga. At isa pang bagong safety features nito, ang tinatawag na ADAS o Advanced Driver Assistance System. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada at ang malubhang epekto ng mga hindi maiiwasang panganib kagaya na lamang ng pagkabangga, pagkasagi o pagkasemplang na rin. Ang mahalagang aplikasyon ng ADAS na critical sa kaligtasan ay kinabibilangan ng pagtukoy, pag-iwas sa pedestrian, babala, pagwawasto sa pag-alis ng lane. Ibig sabihin, mas malakas ang sensor nito kung sakaling may biglang tatawid sa pedestrian, ay kusa itong hihinto. Makakaiwas din ito sa anumang banggaan dahil sa sistemang ito. Ang mga features na yan ay pangkaragdagan lamang kaligtasan sa mga pasahero at sasakay dito. Ang pinaka the best safety features pa rin ay nakikita sa pagiging disiplinado ng driver at ng bawat pasahero na gagamit nito. Ngunit hindi pa dyan matatapos ang mga ito dahil pagdating naman sa mga security system, itong modelo ay sagana rin. Meron na itong central locking, anti-theft device, engine immobilizer, anti-theft alarm, power door lock at marami pang iba. Hindi na rin uubra ang mga traditional way o pagpapagana ng sasakyan na ginagamitan ng electrical procedure kung walang susi. Sa mga security features kasi na to ay hindi ka na mangangamba pang makarnap o mawala sa iyong parkingan itong sasakyan. Itong Toyota Veloz model ay may mga komportableng seats na rin. The adjustable at may kasamang rear center armrest, foldable at may mga headrest, naka-leather seat cover at foldable. At hindi pa yan dahil itong modelo ay nilagyan na rin ng tatlong klaseng driving mode. Gaya na lamang nitong normal mode na kung saan ay maaasahan mo pang city ride. Di ganun kabilis at katamtaman lang din ang takbuhan nito. Meron na rin itong eco mode na tinatawag na pang long ride o pang probinsya naman. At ang pangatlo ay ang sports mode, kung pang racing o mabilisan naman ang hanap mo, bagay naman ang mode na to na sports mode, lalo na kapag sa expressway mo maidadaan. Maganda na rin ang air conditioning nito kasama ng AC ventilator, the keyless entry na rin ito at push start and stop button. May mga cup holder and bottle holder, may mga console pocket, may rear reading lamp at may heater. Auto climate control na rin ito at accessories power outlet socket. Pwede ka na rin mag-charge dito mismo gamit lamang ang USB port. Pagdating naman sa dimension o kabuuang sukat, ang buong haba nito ay nasa 4,475mm. May lapad ito na 1,775mm at kabuuang taas na 1,700mm. Ang ground clearance naman nito ay nasa 190mm. Mataas-taas na rin yan kaya kung maidadaan mo sa matutubig o malulubak na kalsada ay hindi ka rin mahihirapan dyan. Ang seating capacity nitong modelo ay 7-seater. Gawin mo mang 8-seater ay kayang-kaya din naman. Dito sa bansa ay may dalawang klaseng inilabas na variant sa modelong ito. Mula sa standard variant na tinatawag na Veloz 1.5 liter G CVT type at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 1,210,000 pesos. At ang top variant naman ito na tinatawag na Veloz 1.5 liter V CVT na nagkakahalaga naman ng 1,250,000 pesos. Medyo konti lang ang difference ng dalawang variation nito pagdating sa kabuuang presyo nito. Pero pagdating sa specs and features, mas nakalalamang talaga dyan ang top variant. Kaya kung ikaw ay nabibitin at mas gusto mo yung kumpleto na, ang Veloz B CVT na top variant ang meron nito. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik ka nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Obis Collection. Thank you!